Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Titri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Ang aksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, dalawang Becky ang gustong maghubog babae ang katawan. Pero imbis na magaya ang chicks, lalong nawala sa forma ang kanilang pinaritoke. Ang ating dibdibang usapan sa Ambush Abangan. Ang kagustuhan ng ating mga kapatid na mapanood si paring Willie Revilleme, pinagkakitaan na pala ng ilang kawatan ang paraan ng pangulimbat. Pangako na no more pila pag may pera ang kanilang modus pistado sa T3. Babae nagpahiram na nga ng lupa sa Pamini Olympics ng barangay na 11 pa rin now ni Cap. Matapos kasi ang Sports Fest, kanyang lupa ayaw na ibalik sa kanilang punong barangay. Ang kaso, aksyonan natin live. Magandang hapon mga kapatid. Welcome muna kay Ma'am Liza Prestilo, ang ating interpreter. Lilipas rin ang Pasko pero hindi namin palilipasin ang kalokohan ng mga magnanakaw at pasaway. Magbabagong taon kayo sa kalaboso kung hindi kayo titino. Mga tol, samahan na ninyo kami para walang holiday na bakbakan na. Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Dalawang gustong gumanda ng dibdib na diskaril ang forma ng tindig dahil sa palpak raw na pagretoke ng doktor nila. Narito po ang aming ambush. Sina Yumi at Jassy, parehong hindi tunay na pangalan, ay mga dalagang hindi raw masaya sa sukat ng kanilang mga dibdib. Kaya naman ang naging solusyon, breast augmentation. Sa halagang 80,000 pesos ay nakumbinsi silang magparetoke kay Carmelo Tubillo ng St. Jude Hospital sa Maynila. Unang nagpagawa si Jassy ng dibdib noong December 2009. Pero ang kaligayahan sa pagkakaroon ng bagong dibdib ay napalitan ng dusa. Natatakot na ako kasi magtatatlong taon na. Tapos yung iba nagsasabi pa, buti buhay pa ako ngayon. Taong 2010, nahikayat ding magpa-breast implant si Yumi. Sa murang edad na 23 anyos ay nasira na rin ng palpak na operasyon ang katawan. After 2 months, namaga yung tahi. Umabot siya ng 1 buwan na namamaga siya, na may tubig siya sa loob. Pareho silang nagpapalik-balik kay Dr. Tobillo para ikonsulta ang kanilang kalagayan. Pero puro paasa lang ang sinasabi sa kanila na gagaling rin. Ipinasuri namin sa isang di nagpakilalang doktor ng Santa Ana, Maynila ang kalagayan ni Yumi at Jassy. At sa likod ng aming kamera, inamin mismo sa amin ng doktor na ito na may problema nga ang dibdib ng dalawang magkaibigan. Kinuha namin ang panig ni Dr. Tobillo tungkol sa isyong ito. Pwede mag-react talaga, especially kung yung implant niya i-budgeted. Dr. Tobillo, hintayin niyo pa bang lumala ang kanilang kondisyon bago niyo aksyonan? Abay, umayos ka, Dok, kung ayaw mong ma-infeksyon ang lisensya mo dito sa ambush. Para bigyang linaw ang reklamong ito, kausapin natin ang mismong inireklamong doktor na si Dr. Carmelo Tobillo. Magandang hapon po, Doc. Hi, good afternoon, Erwin. Doc, kamay, normal ho ba na pag nagkaroon... Erwin, Erwin, pakilakasan, hindi ko marinig. Ayan, okay na, Doctor? Can you hear me? Mahina pa rin. Anyway, hinaan nyo ho yung inyong... na nagpa-breast augmentation. Doc, sandali lang ho. Hinaan ho ninyo yung inyong monitor o patayin nyo muna para magkarinigan ho tayo dahil feedback ho kayo dyan. Sige. Yan, okay na ho, Doktor? Sige. Alright, ang tanong ko ho, normal ho ba yun na pag nagkaroon po ng operasyon, magkakaganito ang sistema? 2 tao ho ito na sinasabi ho ninyong may komplikasyon. No, check this, Erwin hindi naman normal, no? Pero always remember, all of these are foreign bodies, no? Breast augmentation, we use breast implants. Those are foreign bodies. So, depende na lang yung reaction ng isang tao sa implant, no? Especially, Erwin, especially
if the implants are, if there are implants that are high cost, no? So, depende na lang yon sa patient na depending sa budget, no? Okay, Doc. Let's say, there are patients na talagang budgeted Okay. yung panila Doc? for the operation. Okay? Do you hear me? Yeah, Doc, si Ben Tulfo, Doc. Magandang hapon, Doc, si Ben Tulfo. Ben, Okay, Doc, tanong ko lang, sinalang-alang niyo ba yung pangangatawan at kalusugan nitong mga yes, definitely. Okay. Oo. Kasi lahat ng implants naman are internationally approved. Okay, yun lahat ng bang... implants na ginagamit namin international approved, no? Okay. Pero always remember, Ben, there are implants na made in China, pero approved ng international International Standard Organization or ISO, no? Okay. Oo. Pero may implant naman made in US, okay. no? Kasi Doc, problema sa mga implants na ganito, okay. Ben, or... Alright. Hindi ko kikwestiyonin, Doc, kung saan galing yan, China, US, o Germany. Doc, yung pangangatawan at kalusugan ng pasyente, in-examine niyo ba muna bago siya isasalang-alang dito sa sinasabing implant? Kasi ganito yan, I hope you try to understand, no? Breast augmentation, no, especially sa mga young individuals, kami mga surgeons, alam namin, no, na kung we take history, no, medical history sa pasyente. Now, kung papasa yung medical history sa pasyente, okay lang, no? Especially kung very young naman yung patient, okay. We don't need any sophisticated laboratory examination. Okay. Basic lang na laboratory and physical examination na kung kakayanin ba niya na kakayanin niya yung operation. Okay. Saan sa palagay niyo, Doc? Saan sa palagay niyo nagka-problema rito? Sa kalusugan, doon sa mismong ito yung silicone na nilalagay niyo sa kanya, sa silicone, or doon sa sinasabing gamit? Hindi natin masasabi talaga, no? Unless kung nangyari dito sa pasyente, no? Paano ko ba, I will try to explain it to you. Number one, yung budget niya, 80,000. Ito na lang siguro, Dr. Tobillo. Dr. Tobillo. Sige, implant. papaliwanan. Secondly, itong nangyaring to, after a month, more than a month, na lumabas yung complication. Okay. So, titingnan natin kung dahil ba sa immediate, kung may immediate complications, Sige. na those are preventable, like bleeding, no? Alright. Dr. Carmelo, reaction Sir, ganito na lamang po, Dr. Carmelo. What I want you to do is agapan niyo ho yan, yung dalawang pasyente na yan, bago pa ho lumala yung komplikasyon na yan.